Pumapaw ng atensyon ng marami ang larawan at istorya ng isang tricycle driver na mag-isang itinataguyod ang 2 taong gulang niyang anak na kasama pa niya sa biyahe. Nagsimula ang lahat sa isang viral post. Kanina, habang nasa Malinaw, pumara agad ako ng tricycle nang bigla kong napansin na may bata siyang kasama. Nakaramdam agad ako ng awa una pa lang. May asawa ako, 3 years kami. Kaso, simula nung binilhan ko ng cellphone at tag-Facebook, may nakilala siyang lalaki. At doon sumama siya, 2 buwan na niya kaming iniwan. Ang mag-ama sa viral post dito namamasada sa Pasig. Ang bata nakasakay sa lumang baby carrier na nakatali sa tricycle, pati ang tiyupon ng bata. First time ko pong maka-encounter nung yung iba kasing tricycle driver, yung anak nila nasa harap lang pero malalaki na. Ayan lang po yung nakita kong maliit pa. Tuwing alas 5 ng umaga, nagsisimula na ang araw ni Tatay Rudy. Dahil wala siyang mapag-iwanan sa 2 taong gulang na si Ronel, kailangan niya itong isama sa kanyang pamamasada. Mula Rizal, bit-bit ni Tatay Rudy ang isang boteng gatas. Pinagluma ang baby carrier at si Ronel. Nilalakad ang halos 2 kilometro dahil ang ipinapasada niyang tricycle nasa Pasig City pa. Sabi ko, ba't kasama mo yung bata? Sabi niya nga niya, walang mag-aalaga raw. Nung una, parang ayoko kasi nga awawa yung bata. Sabi niya, sir, kung di kami mamamasada, di kami kakain. Itinatali ni Rudy ang lumang baby carrier sa bubong ng tricycle. Tinatali ko po siya para hindi po siya malaglag, tsaka mauntog po yung ulo niya doon sa bakal. Dito rin niya itinatali ang nag-iisang tiyupon ng bata. Kahit maaga na mamasada, hindi nag-aalburuto si Ronel. Mahigpit din ang kapit nito kay Tatay Rudy. Pagsapit ng tanghali, nakasubo na kay Ronel ang kanyang tiyupon. Pagdating ng hapon, dala na rin ng init ng panahon, nagsisimula ng maging maligalig ang bata. Tulog ko na, tulog. Pero si Tatay Rudy hindi nahinto sa pamamasada dahil meron siyang sakay na pasahero. Pagkahatid niya rito, huminto muna siya para bumili ng gatas. Galing po ako sa biyahe po. Humihinto po ako pag wala siyang gatas po. Tinitipla ko po siya ng gatas para makadede, para makatulog po siya. Habang nakapila ang tricycle sa palengke, nakatulog si Ronel. Bilib din po ako sa kanya kasi kahit papaano po, nabubuhay niya po yung anak niya kahit na nag-iisip. Dalawa lang sila sa pamilya. Yan ama, alaalaga niya yung anak niya habang nagpapasada. Hindi ko po sila maiiwanan kasi pumapasok po yung bata tsaka yung nanay ko po naghugas po ng pinggan sa kantin po. Wala po naiiwan po sa bahay pag araw po. Araw-araw, kailangang makapag-boundary si Tatay Rudy ng 150 pesos. Kulang ang natitirang 250 pesos para sa kanilang mga pangangailangan. Kaya bibihira raw makadede si Ronel ng gatas. Ang madalas, kape. Sabi ko, Ama ko Diyos, tulungan niyo po tong anak ko. Lagi po kami dadaan po rito sa inyo po. Lagi po siya ahalik po sa inyo sa paa. Basta matulungan niyo po kami dalawa. Kailangan meron po siya laging madede po. Bigyan po siya ng gatas po tsaka pagkain po. Pero nasaan na ba ang ina ng bata?
2 buwan na raw ang nakalilipas. Nung bigla na lang daw itong umalis ni walang paalam, itago na lang natin siya sa pangalang Melissa. Wala naman po nangyari sa amin na pag-aaway din. Gawa sabi lang po siya na bibili ng pandesal tsaka kape. Hindi na po siya nakabalik po. Sa kwento ni Rudy, 2 taon na raw ang nakararaan nung nakilala niya ang nooy 17 anyos lang na si Melissa. Parang kaibigan lang po. Saya lang namin. Pupunta po kami sa Marine Forest dito po. Sinasama-sama ko po siya. Paikot-ikot po kami. Po sumasama po sa pagbibiyahe ng tricycle po. Kumakain po kami sa labas. Ibinigay naman daw ni Rudy ang lahat ng kinakailangan ng kanyang mag-ina. Pero ang kanilang pagsasama, unti-unti raw nagkalamat ng dahil lang sa cellphone. Ano ba naman? Umiyak yung bata, oh. Bibili ako po siya ng cellphone. Paggamit niya ng luma po, yun ang ginagamit niya para sa pag-Facebook sa lalaki. Sabi ko, ano ba yan? Araw-araw ka na lang ganyan kahit hating gabi. Natutulog ako, meron akong naririnig sa'yo na kausap niya. Sabi daw niya, mahal daw niya. Para maiwasan ang away, ibinigay na lang ni Rudy ang hinihiling ng kanyang kinakasama. Kinaumagahan po, natutulog ako, ginising niya ako. Di, gugutom ako. Tapos yung binigay kong pera sa kanya 100, lumabas siya. Tapos natulog ako. Tapos meron siyang hinila sa pintuan na naka-plastic. Naalala ko po, yung binili po niya ng sapatos tsaka yung damit na kasama siya. Yun ang tinakas niya para yung papunta siya sa lalaki. Sa kabila nito, hinanap pa rin daw ni Rudy si Melissa. Pero Tapos yung mga ilang linggo po, may nakakita po sa kanya na babae. Pagpunta ko po doon, meron po lumabas din po na 4. Sabi daw po niya, ano ginagawa mo rito? Meron po nakapagsabi na andyan po yung asawa ko. Pwede ko pong kukunin. Hindi pwede. May asawa na yun. Labasan po ko ng baril. walang magawa si Rudy, kundi tumayong parehong ama at ina ng 2 taon si Ronel. Sumusumpa na hanggang abot ng kanyang makakaya, igagapang niya ang mga pangangailangan nito. May umakampun daw po sa kanya? Meron po, hindi ko po binibigay po. Ang sabi daw po niya, gusto mo sa akin na lang yung bata, ako na lang aampon. Kasi kawawa naman yung bata, baka magkasakit. Pwede mo naman dalhin dito. Pagdating ng hapon, pwede mong kunin. Hindi po ako pumayag. Dahil napakadelikado na isinasama ni Rudy si Ronel sa pamamasada, inilapit namin ang mag-ama sa Department of Social Welfare and Development. Pwede po kayong mabigyan ng solo parent ID. Ito po yung ID na papatunay po na mag-isa niyo pong natataguyod yung inyong anak. May mga kaakibat din po itong mga benepisyo. Pagka po kasi may solo parents ID kayo, kayo po ang priority na tulungan ng ating gobyerno. Meron pong benepisyo yun tungkol sa kalusugan, pati na rin po sa edukasyon. Kung talaga pong wala kayo mapapag-iwan o wala talaga mag-aasikaso na alam nyo ay safe ang inyong anak, pwede po natin silang i-refer sa isang licensed na child caring agency. Yun po ay tinatawag na temporary shelter. Hinandugan din namin ang mag-ama ng groceries, diaper at gatas. At para sa mas pangmatagalang tulong, meron kaming sorpresa para kay Tatay Rudy. Salamat po sa inyo. Sinasabi niyo po. Isang bagong tricycle na may kasama ng prangkisa para ang kanyang kita buong-buo niyang maiuuwi at hindi na kailangan pang mag-boundary. Hindi na kayo mamamasada sa iba, sir. Pansarili nyo na. Po, pang sarili po. Sa akin po, nagpapasalamat po sa mga tumulong po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa mga tumulong sa anak ko, sa apo ko, at sa amin. Sa tuwing may nasisirang pagsasama, ang pinakakawawa ang mga bata. Sila ang nalalagay sa alanganin. Gayong sila pa naman ang dapat na unang isinasaalang-alang. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.